Sinabihan ka na ng doktor mo na baka mag-insulin ka kung hindi bababa yung hemoglobin A1C mo or your blood sugar. Paano ba natin? How can we lower your blood sugar from 163 to 108 safely? Ito yung gagawin natin eksakto to the T. Number 1, lahat ng kinakain mo, pasta, kanin, tinapay, ilagay mo muna yan sa freezer. Freezing yung mga carbs turns the starches inside of it, nagiging resistant siya para hindi siya mabilis matunaw, hindi tataas yung blood sugar mo. But this doesn't mean na pwede kang kumain ng 10 tinapay. You need to find other food with low glycemic index. Number 2, stop eating fatty food. Ang sinasabi kasi, fatty food, hindi yan nakakataas ng sugar kasi nga fatty siya. Well, guess what? Eating saturated fat, yung mga taba-taba galing sa liempo, yung mga corned beef na kinakain, it impairs insulin sensitivity. Meaning, hindi as effective yung insulin sa pagbaba ng blood sugar if you keep eating fatty food. So, yun na nga, di ba? Nakita nyo na kung paano ipinaliwanag, paano ba tayo makakaiwas na dumating sa punto ng buhay natin na mag-insulin na, at paano talaga mas mapapabilis, mas mapababa, or dumating sa punto ng buhay mo na mag-normalize na talaga. Alam mo po, for the longest time, mga kilala kong mga doktor, pamilya nila puro mga diabetic. As in wala na talaga. Even sila, hindi na talaga nila masolusyonan. Why? Sapagkat sa mga ganitong klaseng advice. Ang mother ko is diabetic din. At mga heavy eater, isa sa mga ilan sa mga membro ng aming family, at ganitong klaseng advice ang kanilang sinusunod. So lagi na lang nilang nilalagay sa rep. Kaya ang ending, carbs is carbs. And carbs are not essential. There is no essential nutrients na makukuha sa carbs para lamang ma-maintain or mag-normalize ang ating sugar. At trying to demonize patungkol sa fatty foods, alam mo po, isa sa pinaka na-discover ko na kung susundin nyo lang po, this is a free coaching na naging effective sa hundred and thousands of people na nakapanood at nag-follow po sa akin, na sinunod po nila. 3 bagay lang ang sinunod ko. And I hope na papanood mo to. At kung ikaw ay isa sa ginawa na itong mga ituturo ko, congratulations, sapagkat sa henerasyon mo mapuputol na ang mga sakit na talagang nagpahirap, nagbigay ng matinding stress, at makakaiwas na sa matinding problema ang kakaharapin ng pamilya mo. 3 lang. Naunawaan ko na tayo pala dapat bilang tao is high in cholesterol diet. Pangalawa, dapat more on fat kinakain natin. Pangatlo, more on protein kinakain natin. Kung i-mix together mo yan, may salt pa, di ba? And water, no plants and vegetable, no fruits and vegetable. Nako, nagkakaroon ka pa ng having a positive mindset. Meron ka pang physical mobility, exercise, pagtitiwala sa Panginoon. Ewan ko na kung tatagal pa ba yung sakit na yan. Hindi lang diabetes ang masusolusyonan. All kinds of sickness and diseases can be reversed. God bless everyone. Think about it.